Good morning, Brother Kaloy. Sa gitna man ng buhay at alinlangan, O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Good morning, Brother Ricardo Puno. Sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang natay mo. O Kristo, sapat ang biyaya na mula sa'yo, sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang alay mo. Buong galang itataas ka, O Kristo. Hallelujah, hallelujah. Parang umaga po mga kapatid. Pasensya na po kung medyo na late po ang atin pong devotion sapagkat nagkaroon lang po ng kaunting problema sa aking account. Bagamat ganun po ay ang Panginoon po ang gumagawa ng kaparaanan para po maituloy po ang gawain na ito. At bilang panimula po ng ating pong gawain, tayo po'y manalangin at hingin natin ang pagsama ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw, sa panibagong pagkakataon, panibagong pag-asa na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-iingat mo, sa proteksyon, sa buong magdamag na nagdaan. Salamat po sa pansamantalang pamamahinga. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng provision mo sa aming mga buhay, sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Dalangin po namin ngayong umaga na kami po iyong sasamahan sa gawain na ito. Pakalinisin niyo po ang aking mga labi upang lahat po ng lalabas dito maging kalakasan ng bawat isa at magsilbing aral. Magkaroon po ito ng malaking impact sa buhay ng bawat isa sa amin at manatili po ito sa aming puso't isipan. Magamit nawa po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at maging sandata sa anumang pong gawa ng kaaway. Samahan po kami, Panginoon, ikaw po ang pumagitna at mataas sa gawain na ito at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito ngayong umaga. Sa pangalan po Jesus, Amen. Good morning po mga kapatid. Sabi po sa ating text ngayong umaga mula sa Philippians 2:13, God is working in you
giving you the desire and the power to do what pleases Him. Sa wikang Tagalog po, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Hallelujah. Di ba napakagandang talata na nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangan mamuhay ayon sa sarili nating kalakasan lamang. Napakasarap po na alam natin na sa bawat gagawin natin, sa bawat laban natin sa araw-araw, ay hindi tayo nag-iisa, sapagkat naririyan po ang ating Diyos upang tayo isamahan, upang tayo ay suportahan at bigyan ng kalakasan sa anumang pong hamon na ating haharapin. Ano man ang ating kaharapin ngayon sa mga darating na araw o kahit sa mga susunod pa na taon, ay hindi natin ito haharapin ng solo-solo. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos, kumikilos siya sa buhay natin at gumagawa siya ng paraan para habulin tayo ng kanyang pabor. Di ba mga kapatid, ang sarap po sa pakiramdam na alam natin hindi pala tayo nag-iisa. Kung dito po sa ating pisikal ay minsan ay nasasaktan tayo dahil lang alam natin na walang support system, kumbaga solo-solo tayo na lumalaban, wala tayong masasandalan, wala tayong mahihingan ng kalakasan kapag ka nandun na tayo sa mga problema at pagsubok na ating pong pinagdadaanan. But the Lord is always there para po tayo'y back upan. Siya po ay nagbibigay ng lakas, siya po ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat sa atin upang mapagtagumpayan po ang mga bagay na hinaharap natin. Tandaan natin ang mga makapangyarihang katotohanan ito na magpapatatag sa ating pananampalataya, mga kapatid. Una po, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin. Amen. Ang salitang working, mga kapatid, sa wikang Griego ay energos, na siyang pinagmula ng salitang energy. Ibig sabihin, ang Diyos po mismo ang buhay na enerhiya at pinagmumulan ng ating lakas. Amen. Di ba mga kapatid? Agree ba kayo doon na ang Diyos ang pinagmumula ng ating buhay na kalakasan, ng ating energy sa pang-araw-araw? Kapag pakiramdam po natin ay pagod tayo, siya po yung nagbibigay ng panibagong sigla. Hindi lamang po binibigyan ng Diyos ang tao ng tamang pagnanais, kundi binibigyan din niya tayo ng lakas at kakayahan upang maisakatuparan ito. Mga kapatid, hindi lamang po ito parang command sa ating utak na malakas ka, kundi binibigyan po talaga tayo ng Panginoon ng kalakasan upang magawa natin ang mga bagay na ating dapat gagawin, at yung mga katawan po natin ay binibigyan niya ng lakas upang maisakatuparan po ang ating mga kailangan gawin sa pang-araw-araw. Mga kapatid, hindi lamang po ito basta command sa ating utak na kagaya ng computer na pag inilagay mo pinindot mo yung command ay susunod na agad. Kahit nasa utak po natin yan, kung walang kakayanan ng ating katawan, hindi po natin kayang gawin. Ayon nga po sa Zacarias 4:6, hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lamang po dahil binigyan tayo ng lakas ng Diyos ay magagawa na nga agad, kundi dahil sa tulong po ng espiritu na tumatahan sa bawat isa sa atin. Ang padalawa po, mga kapatid, ang Diyos ay kasama natin. Tiniyak po ni Jesus sa Juan 14:18, hindi ko kayo iiwan na parang mga ulila. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi po tayo hinahayaan ng Diyos na lumaban ng mag-isa sa mundong ito, mga kapatid. Nasa atin po si Kristo at naninirahan sa atin ang banal na Espiritu. Praise God, mga kapatid. Ibig sabihin nga po nito, hindi po tayo nagsosolo. Kahit po sa ating physical na pamumuhay minsan ay tila ba tayo ay nag-iisa, tila ba tayo ay solong lumalaban. Pero ang Diyos daw po ay naririyan para tulungan tayo, para samahan tayo, at para siya ang maging gabay natin para mapagtagumpayan ang mga hamon na ating kinakaharap. Sa bawat luha at pagsubok ay may kasama tayo. Kapag natatakot tayo, siya ang ating kapanatagan.
Kapag hindi natin nauunawaan ang nangyayari, siya ang ating katatagan. Ang kanyang pangako sa Isaias 41 Gs ay malinaw. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Praise the Lord mga kapatid, di ba? Ang sarap po na malaman at maunawaan natin na ang Diyos ay palagi talaga naririyan at kailanman na hindi tayo iiwanan. Sa dami po ng pwede mangyari sa ating buhay, di ba, kung hindi po tayo minamahal ng Diyos, marahil ay lahat po tayo ay napahamak na, marahil ay puro maling decision ng ating nagagawa, marahil ay lahat po ng kaya nga po tayo ay nakakaganap, mga kapatid, kung kaya nga po nakakayanan natin ang pang-araw-araw po nating pamumuhay. Ayon naman po sa awit 23:6, tunay ng kabutihan at habag ng Diyos ay sasama sa akin sa buong buhay ko. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hindi lamang tayo basta sinasamahan ng Diyos mga kapatid. Siya ay aktibong gumagawa para sa ating ikabubuti. Ang kanyang kabutihan ang nagbubukas ng mga pintuan at ang kanyang habag ang tumatakip sa ating mga pagkukulang. Praise the Lord mga kapatid. Kaano kabuti ang Panginoon, di ba? Kaano kabuti ang Diyos na yung atin pong mga pagkukulang ay siya pa rin ang tumutulong para mapunuan ito. Siya po ay nagbubukas ng pintuan para po sa bawat isa sa atin, para magampanan po ang mga kailangan nating gampanan. Dahil dito, buong tapang nating maipahahayag ang nakalagay sa Roma 8:31. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong maaari maging laban sa atin? Wala, di ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Walang anuman pong pagsubok o kapangyarihan ng kaaway ang makapipigil sa tagumpay na inilaan ng Diyos para sa atin. Thank you, Jesus. Alam po natin na ang Diyos ay sumasa atin, kaya't hindi pa nagsisimula ang laban ay alam na nating magtatagumpay tayo. Basta tayo po ay sumusunod at naaayon sa kalooban ng ating pong Diyos, ay alam natin na may pagtatagumpay po tayo sa dulo. At ang ikatlo naman mga kapatid ay ang kaligtasan. Ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig, ang ating kaligtasan, ay isang regalo ng Diyos para sa atin. Hallelujah! Sabi po sa Efeso 2:8-9, tayo ay ligtas dahil sa biyaya. Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin, tiyak na hindi niya tayo pababayaan sa anumang laban na ating kinahaharap. Ang krus, ang ating garantiya na tayo ay mahal, pinahahalagahan at hindi tatalikuran ng Diyos. Kaya during your darkness moment, look back to the cross mga kapatid. Ang ating tagumpay ay sigurado dahil kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus mga kapatid. Diba? Sigurado na yung pagtatagumpay natin dahil kasama natin ang Diyos. Hindi na tayo dapat mangamba, hindi na tayo dapat mag-alala sapagkat pagkasama natin ang Diyos, sigurado na daw yung ating pagtatagumpay. Kaya mga kapatid, ano man ang kinatatakutan natin ngayon? Problema sa problema man ito sa pamilya, karamdaman, kakulangan sa pananalapi o kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap. Isa lang pong katotohanan ang dapat nating panghawakan. Ang Diyos ay nasa atin, kasama natin at kumikilos pabor sa atin. Kung ang Diyos ang ating lakas, hindi po tayo manghihina. Kung ang Diyos ang ating kasama, ay hindi tayo mag-iisa. At kung ang Diyos po ang pabor sa atin, ay hindi tayo matatalo sa anumang laban. Maaari pong dumating ang mga unos, ngunit hindi tayo mababagsak. Maaaring lumakas ang kaaway, ngunit hindi siya magtatagumpay. Ang ating tagumpay ay hindi nakabase sa ating sitwasyon, kundi sa presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya piliin pa rin po natin palagi ang manatili at tumawag sa ating Diyos upang siya po ay sumaatin mga kapatid. Manatili po tayo sa kanyang paanan, kanyang bubungan mga kapatid, sapagkat ito po ang pinakaligtas
na pwede natin gawin upang ma-sure po natin yung ating pong kinabukasan, upang masigurado po natin yung ating kaligtasan. Kaya tuwing umaga, pagkagising pa lamang natin, magpasalamat na po tayo agad at ipahayag sa ating mga labi na Panginoon, salamat dahil ikaw ang aking lakas. Thank you, Jesus. Ikaw ang kasama ko at ikaw ang kumikilos at nagbibigay ng lakas para maging mananagumpay ako. Dahil kasama kita, hindi ako matatakot. Amen. Di ba mga kapatid, i-declare na po agad natin pagkagising pa lamang natin sa umaga. Pagpasalamat na po agad natin sa Panginoon. Pasalamat na po agad natin sa Diyos na tayo po ay kanyang palagi sinasamahan. Tayo po ay kanyang palagi naririyan siya para sa atin. Kung kaya't anuman pong pagsubok ang ating harapin, anuman po ang dumaan sa ating harapan ng mga hilahil, ay mapapagtagumpayan po natin sapagkat sigurado na po ang ating pagtatagumpay pagkasama natin ang Diyos. Kaya church, huwag tayong mabuhay sa takot. Mamuhay tayo sa pananampalataya, kagalakan at tagumpay. Sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kasama natin araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, anumang oras sa ating mga buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman ay palagi siyang naririyan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, mga kapatid. Ang Panginoon, ang Diyos po, kailanman ay hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Lagi po siya naririyan at sinisigurado niya ang magandang buhay para sa ating mga kapatid. Ano man pong pagsubok at problema ang dumating, ano man po ang ating kaharapin, kung kasama natin po ang Diyos, ang Espiritu niya ay sumasa atin, ano man pong bagay, ano man pong kaaway ay walang laban sa atin, sapagkat ang Diyos ang nangunguna sa ating pong mga buhay at siya po ang magdadala sa atin doon sa rurok ng tagumpay. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. Dito na po nagtatapos at kung tayo po ay nagsimula kanina sa isa pong panalangin, ay magtatapos po muli tayo sa isa pang panalangin. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita at mensahe ngayong umaga. Tunay po na ito po ay nagpaalala sa amin na ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng lakas sa buhay ng bawat isa sa amin, na anuman pong bagay ay walang magagawa, anuman pong pagsubok ay aming kayang harapin, basta't ikaw ay kasama namin. Salamat po na pinatutunayan mo palagi na ikaw ay aming na kami mananagumpay sa pamamagitan ng iyong tulong, ng iyong habag at ng iyong presensya. Ang iyong Espiritu, Panginoon, ay manahan sa bawat isa sa amin upang ang kalakasan na nagmumula sa iyo ay palagi namin daladala. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa araw na ito na ang aming po mga kapatid, gayon din po ang aming pastor at ang kanya pong buong pamilya ay nasa sa lugar po ng Davao upang maka-attend po ng General Conference. Puspusin mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, at mahayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Gayon din po sa lahat na nakikinig ngayon. Kayo po ang patuloy na sasama sa bawat isa sa amin. Iingatan mo po ang bawat isa sa amin. Gayon din po lahat na nasa kapatiran sa Davao na para po sa pagtatapos ng gawain, para po sa kanilang pag-uwi, ay kayo po ang sasama sa bawat isa sa kanila upang ligtas po sila makaka-uwi. Gayon din po ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, na lahat po ng aalis sa kanilang mga tahanan ay sasamahan mo patungo sa bawat pupuntahan nila. Gagabayan mo sila, Panginoon, at kayo po ang maghahatid ng safe and sound sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na kayo sasama sa buong araw na ito at kayo po ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa buong maghapon. At lahat po ng ito ay sinasamo namin at dinadalangin namin sa nag-iisa at natatayang pangalan po Jesus. Amen. Thank you po mga kapatid. Ingat po kayong lahat. God bless us all po. Doon po sa mga nasa Davao, puspusin nawa po kayo ng Panginoon.